Yon! What's up? So, kumusta mga utol? Dito na naman tayo. So, syempre, dagdagan na naman natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay gawin mo ito kapag bihira lang siya kumontak sa'yo. Bakit nga ba bihira lang siya kumontak sa'yo? Ano po yung ibig sabihin nito? So, lalong-lalo na sa may mga situations na pinabaliwala, kung minsan lang kakausapin, yung tipong yung partner mo is parang walang oras sa'yo. So, ano ba yung mga ibig sabihin nito? Well, ito mga utol obviously, or klarong-klaro naman na nagpapahiwatig lang ito na hindi siya interesado sa'yo. Yes. 'Di ba? Kapag interesado kasi yung isang tao sa'yo, ay magkakaroon at saka magkakaroon po ito ng oras sa'yo. Na palagi siyang ma-excite. Kasi gusto ka niya. Interesado siya sa'yo. So ngayon, once na hindi siya nagpaparamdam, na kung kailan ka lang kausapin is nagpapahiwatig po ito na hindi din talaga siya interesado sa'yo. So bakit ka mag-aaksaya ng oras mo sa ganitong tao? Kasi kung hindi siya interesado utol, and then ipinagsiksikan mo pa yung sarili mo na nagpapakabulag ka pa din kasi let's say nung una is may oras naman siya, pinapakita niya or pinaparamdam niya na mahal ka niya. And then sa kalagitnaan is parang nawawala na siya ng oras sa'yo. Na parang hindi ka na niya kinikibo. Lalong-lalo na kapag nakuha niya na yung kagustuhan niya sa'yo. Kung ano yung pinakamotibo niya. Lalong-lalo na sa LDR dyan na hindi pa nagme-met. Yes, niligawan kayo ng lalaki. And then sa kalagitnaan is parang hindi na siya nagpaparamdam. Yung tipong parang nahihirapan ka nang kumontak sa kanya. Na parang wala na siyang oras sa'yo. So, isa lang po ito na sinyalis na hindi rin talaga siya interesado sa'yo. Na hindi kanya nagugustuhan utol. Kasi kaming mga lalaki, honestly is minsan padalos-dalos lang din. Na yes, physically is gusto namin yung isang babae. Physically attracted kami. Sa itsura, sa hubog ng katawan ng isang babae. Pero after that, na once na makilala na namin yung isang babae, na ganito pala siya the way manalita, ganito pala yung ugali niya, masyado pala siyang mahigpit, masyado pala siyang silosa, masyado pala siyang makuda, or kung ano-ano pa. So dito ka na ma-e-echapera ng isang lalaki, or dito rin bababa yung interest niya sa'yo. Yung pagkakaroon niya ng interesado sa'yo. Na posible mawawala ito utol kung meron kang standards na hindi pasok sa kailangan niya. So ganun pa man, like I said kanina is bakit mo pag-aaksayahan ng panahon or ng oras or ng palaisipan or ng pagmamahal mo sa taong ito na hindi nga talaga interesado sa'yo So dapat utol is kung ano yung pinapakita ng tao, kayong mga babae, what I mean is kung ano yung pinapakita ng lalaki, ay dapat mag-reciprocate lang kayo ng mga babae. Na kung mamahalin kayo ng lalaki is, yes, sa kanyo lang din ibigay yung pagmamahal. Na kung palagi kayong kinokontak ng lalaki is, saka ka na lang din maging responsive sa kanya. Pero kung bihira na lang siya, nagkaroon ng oras sa'yo, na kung kailan ka lang kakausapin, is bakit mo pa ilalaan yung buong oras mo? Kontak ng kontak ka sa kanya. Uy, ano na nangyayari sa'yo? Online ka naman Bakit hindi ka nag-message sa akin? Hindi ka nagre-reply? Hindi mo man lang sinisin yung mga messages ko? Or hindi mo lang naman sinasagot yung tawag ko? Yes. So napakasimple lang po utol na yung ibig sabihin yan. Klarong-klaro po na hindi siya interesado sa'yo. So bakit mo pa ipagsiksikan yung sarili mo sa kanya o sa ganitong klaseng tao? So alam niyo na po yung dapat ninyong gagawin. Kundi atras na, i-echapera yung ganitong klaseng tao, or umatras ka na kapag ganito yung pagtrato ng isang lalaki sa'yo. Dahil mag-aaksaya at saka mag-aaksaya ka lang ng panahon mo sa ganitong klase na relationship. Okay?
So yun lang po mga utol, maraming salamat. Sana'y malinaw po sa inyo. So ingat kayo ha, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.